jokes are meant for good laugh and fun. Well, I beg to disagree. Hindi kailanman naging magandang biro ang ginawa nitong pambibitin sa akin kanina. How dare he stop midway when I'm on the verge of losing my sanity for experiencing how he savors my sensitive parts. Ungrateful brat. Pinakain ang at lahat hindi pa inubos. Nag-aalburuto pa ako sa sama ng loob habang pinapatuyo ang buhok galing sa pagligo. Kaharap ang vanity mirror. I check if I gained weight. Sa hinuha ko kasi parang mananaba ako dahil sa mga pagkaing inihahain araw-araw. Iba talaga paglutong bahay at iba rin talaga pag wala kang iniinda na baka masira ang diet plan mo. So far, I realize na madali lang akong matunawan kahit gaano pa kadaming kinakain ko at may wala namang senyales na mananaba ako. I'm La Arnie after all. Ma'am, kakain na daw po kayo sabi ni Sir. Untag ni Aling Berta sa ginagawa ko. Andito pa pala siya? Akala ko umalis agad ito pagkatapos ng ginawa nitong parusa daw kanina. Susunod na po ako, Manang. Magbibihis po muna ako. Ganting sigaw ko rito. Narinig ko ang yabag nitong papaalis. Magkakasalo kami sa hapunan? I thought he can't stand the sight of me. But now, he's staying for dinner? Will he stay for the night as well? Is he finally starting to make adjustments and will start to live back here again? Will he stop moving to his condo, hotel or anyway away from me? Kasalukuyang puno ng mga katanungan ng isip ko habang naghahanap ng maisusuot. Nang mahagip ng paningin konti lang sa hinuha ko siyang nararapat na suotin ko ngayong gabi. It's a vintage satin embroidered back open nightgown. An elegant lingerie dress and beside it is its matching underwear. A devilish grin is plastered on my face as the fabric sleeps smoothly in my body. Walang sino mang normal na lalaking hindi tinatablan sa itsura ko ngayon. You're not even an exemption, Mr. Montevista. Pinihit kong pintuan pabukas at kalmadong tumagilid kaunti para isara ito. Sinadya ko talaga yun para makita nito ang malaking hiwa sa may bandang gilid. What the... woman? Muntik ko nang hindi mapigilan ng tawa nang marinig kong malutong nitong mura. It takes me such self-control to bring my emotion back to blank. I saw him gulp saliva a couple of times while I'm approaching his direction. Nasa hapag siya at kita ko kung gaano kahigpit ang pagkakahawak nito sa baso. Himala na lang talaga at hindi nabasag iyon. Nilingon nitong mga tauhan na hindi maampat sa pagtingin sa akin mula pa nung paglabas ko mula sa kwarto. They're staring at me eyes wide. Kulang na lang ay tumulo ang laway ng mga ito while roaming their eyes on my almost naked body. Alam kong ramdam din ni Leandro ang klase ng tingin ng mga ito sa akin. If being confident in showing my curves is a shame, then I'm guilty. Everyone in the industry brand me as a world-known model, that everyone is willing to spend a fortune just to make me the face of their businesses. Got this fierce, yet tantalizing aura. Who am I to intervene? It's a huge boost for my career, and mostly for myself. Stop staring at her. Get out, all of you. His voice roared in the sala. Nagmadali namang umalis agad ang mga tauhan nito. May nahuli akong sumulyap pa, pero nag-iwas agad ng tingin nang mapansin ang talas ng tinging iginawad ni Leandro rito. Nang tuluyan nang makaalis ang mga ito'y binalingan ng lalaki ang direksyon ko, pero nagkibit-balikat lang ako para ipakitang normal lang ang nangyari. Kalmado kong tinungong katapat nitong upuan at tiningnan muli ang gawi ko. What? I'm not doing anything. Umupo ako sa katapat nitong silya sa mesa at umaktong wala akong ginawang kapilyahan. I heard him have a sigh at ramdam ko na sinusubukan nitong kumalma bago magdesisyong harapin na lang ang pagkain kaysa magsalita pa. Alam kong isa akong malaking tukso sa kanya. Lalo pa't paniguradong klarong-klaro sa pwesto nito ang hinaharap ko na sumisilip sa manipis na tela. He's fighting the urge to peek at my direction and salivate for my inviting pinkish. I can't seem to move my hands to get the spoon to eat. The fondness I feel for his obvious discomfort while avoiding our stares to meet fulfilled those times that I doubted my credibility of making him want me. Hindi ka pa ba kakain? Nagtagpo ang tingin namin. Nang sa wakas ay tiningala nito ang gawi ko. Tinitigan ko siya ng matiim, pero agad rin naman itong umiwas. Kumuha ito ng wine glass at nagsali ng wine bago iniabot sa akin. Sinalinan niya rin ang sariling kopita.
Me being a natural tease, I softly touched my lips on the wine glass and licked the liquid inside it as if it's the sweet, savoring it gently. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano nauwi sa mabilisang paglagok ang pag-inom nito ng alak, maging ang pagsali nito ng panibago at pagsaid muli nito niyon. Niluwagan nito ang sa may bandang leeg na damit nito na parang dahilan yun ng pangangapos nito ng hininga dahil sa pagkapalbigla ng atmosfera sa pagitan naming dalawa. I saw how he struggled to act naturally, like he's not affected by my movements. Pero nauwi lang sa plano ang lahat ng yon when a groan escaped from his mouth as I playfully played my tiny feet under the table, tracing it slowly from his feet up to his thighs, aiming to touch his member, which is I'm pretty much sure ay kanina pang sobrang nagagalit. Mula pa kaninang papunta siya rito sa bahay, hanggang sa lumabas siya mula sa kwarto ko kanina. Staring directly at him, while sipping the wine seductively, I let my feet do its job busy rubbing his angry manhood. He's too hard to deny it, and denying the obvious is only for fools. Ramdam ko ang paggalaw nito, na para bang may sarili itong buhay. Nagpoprotesta. Pakiramdam ko lalabas na dahil sa sobrang galit. Are you really sure you can control me? I intentionally plastered a visible lopside grin in my lips to mock him. Why, lady? Are you doubting my ability? Labas ilong nitong sagot na ikinahagik-hik ko. I can sense how unsure and doubtful he is. Nakakatawang isipin na kahit ito mismo, alam na kahit sa sarili niya, hindi niya sigurado kung kaya niya ba akong kontrolin, lalo na't naaapektuhan siya sa mga ginagawa kong panunodyo. It's just that I think any moment soon, you'll lose your control. Sagot ko dito. Sorry to burst his bubble bath, but I'll make him realize that controlling me is a big joke to me. Sinadya kong tabigin ang tinidor at nahulog yun sa ilalim ng mesa. Dinig ang kalansing nito sa buong sala, dahil kami lang naman dalawang naiwan dito. Oops, my bad. Let me get the fork first. Yumuko ako, giving him more view of my well-shaped cleavage, and then cupped them in front of his sight. Muli nitong sinaid ang baso ng alak, kasabay ng paglunok nito ng laway nito. Ang lakas pala ng pagkahulog. It went too far. Para itong nanigas ng sumuong ako sa ilalim ng mesa at namalayan na lang nito na nasa tapat na niya ako. Tiningala ko siya at pinilit ang sarili ng patatagin ng tuhod. Kapantay ko lang ngayon ang sa kanya. Kahit nakapantalon siya, ramdam ko kung gaano kainit ang pagnanasa niya sa akin ngayon. Ang pamumukol nito'y humaharang ngayon sa paningin ko. Mister, I think wine is not enough to fill up my thirst. Hindi ko na hinayaang magkomento siya at dahan-dahan kong binuksan ang zipper ng pantalon niya. Muntik akong mapasinghap when he sprung proudly in front of my sight. Tumama pa nga ito sa pisngi ko. Parang mabibilaukan yata ako nito the whole time. Sa isip ko lang sana yon, pero naisatinig ko pa talaga. His size is enormous and I can't help to be amazed yet there's a frightful doubt in me. I don't know what the doubt is for. Dahil ba baka siya pang unang lalaking nakitaan ko? O dahil baka hindi ko napaghandaan ang sitwasyong ito? Come on, who am I fooling anyway? It's because his size is unexpected. Kung hindi ako mabibilaukan, paniguradong mahihimatay ako sa gitna ng labanan. Bago pa ako urungan ng tuluyan ang aking nasimulang lakas ng loob, hinawakan ko ito. Muntik pa akong mapakislot ng parang gumalaw yan sa pagkakahawak ko. I can't explain how it tastes, but so far it's edible. Oh, munting uol nito sa ginawa ko. I looked at him as he gathered my hair in a gently feast while watching me. I know you want this earlier, mister. Don't stop yourself. It's a half-mean statement actually. Hindi lang naman kasi ito lang ang nakakaramdam ng kagustuhan sa mga nangyayari. The way how my femininity reacts when his manhood behaves angrily. It sends shivers down my spine. This may be the very first time that I'm doing this. Pero base sa narinig kong sabi ng iba raw ang pakiramdam na hatid nito. Napatunayan kong hindi lang yun basta sabi-sabi lang. Nang makita ko kung paano parang hindi ito mapakali sa kinauupuan dahil sa ginawa ko. I can feel how tense his thighs at kitang-kita na nagngalit ng sobrang kargada nito. It's so veiny. Tiningala ko siya at nakarehistro sa kanyang mukha ang antisipasyon, leaving the doubts behind. Ginawa ko na. Kailangang tapusin kong nasimulan. Pero nauwi sa pagkatigil ang lahat.
At sa pagkagulat, nang naagaw ang atensyon namin when a sound of a broken glass invade the sala. Sorry po, sir. Hindi ko po kasi alam. Sorry po talaga. Sabay naming naibaling ang atensyon kung saan nanggaling ang ingay. Nanlalaking mata ni Aling Berta ang sumalubong sa amin. Tumalikod ito at may pagmamadaling umalis. Muntik pa itong matalisod sa may flower pot. Nice timing. Tiningnan kong muli si Leandro. Nakita sa mukha ang pagkadismaya. Hindi ko mapigilang mapangisi ng malapat. Ang bilis ng karma. Not bad for a punishment too, mister. Kalmado akong tumayo sa pagkakaluhod at bahagyang tinapik ang kanya. I leaned closer to him for a whisper. You barged into my life. And suddenly you're in control? Bahagya akong kinagat ang punong tenga nito. In case you forgot, I'm the one with the pussy. Dumistansya ako ng kaunti at may pang-uyam na nginitian siya bago nagdesisyong tumungo na pabalik sa kwarto. Showing him my round butt. Ramdam ko ang pagsunod niya ng tingin sa direksyon ko, kaya bago ko binuksan ang pinto, nilingon ko muna ang gawin niya. Till next time, mister. Sa susunod, hanggang sa mabulunan ako at maluha. Seductively licking my bottom lip, a groan escaped from his lips. I giggled after seeing his reaction. Hindi ko inaasahang ganito palang totoong epekto ko sa kanya. Kinindatan ko siya bago ko pinihit ang pinto para pumasok. Sinadya kong wag ipinid iyon ng tuluyan para makasilip sa kanya dahil gusto ko pang makita kung ano ang susunod niyang gagawin. Niyuko nitong kanya na nakabuyang-yang. He zipped his pants at tumayo na para tunguhin ang kwartong nasa taas. I don't know what my father's purpose is. Why he let Leandro Montevista kidnap me. I just received an email from him the day before I came back to the country from my tour, stating that Leandro is going to kidnap me, and I should act clueless about it. He instructed me not to make a fuss. Hindi ko alam kung ano ba talagang nangyayari. Akala ko ginugutan lang ako ni Papa, pero nagulat na lang ako nang magising ako sa pamilyar na kwartong pinaglagyan sa akin. The room where I used to stay every time the dawn invites us over. Sa pagkakaalam ko nasa Japan ngayon ang matanda. Pagkatapos ng tour nito sa Ireland, pabor ang sitwasyong ito para masolo kong lalaki. The unrequited love that I've been keeping for too long. Nagbabasa ako ngayon ng novel. Mahal na mahal ng bidang lalaking nobya nito, pero nagtaksil ito sa kanya. Ginawa nitong lahat ng paraan para limutin ang pag-ibig rito, at nakatagpo niya ang panibagong babaeng nagpasikdo muli ng kanyang puso. Pero makalipas lang ang ilang buwan nilang pagsasama, nanlamig ito sa kanya. Dahil na rin sa trauma niya sa naunang pag-ibig, nagsabihin ng babae na makipaghiwalay na ito dahil meron nang nagmamay-ari ng puso nito bago siya. Imbis na lungkot ang maramdaman niya, ay mas nangibabaw ang galit sa kanyang sistema. He let her leave and treated her like nothing. Pero makalipas lang ang 2 buwan, nalaman na lang nito na namatay ang babae. Sinadya pala nito na palayuin ang loob niya para hindi siya mahirapan pag nawala na ito. The day she told him the lie, yun ang araw na sinabi ng doktor na may taning ng buhay nito. Pain and regret invade the male lead. Pero gaano man ang panghihinayang niya sa ipinakita niyang pambabaliwala sa babae, tanging kabaong na lang nitong kanyang kakaharapin. He can't hug her to say how sorry he is and how much he loves her. Tragic ang story. Normally nangangawa na ako sa kakaiyak sa kinahinatnan ng mga bida sa istorya. Pero heto ako't hindi maampat ang di maitatagong ngisi. The smile won't leave me at para akong kinikilit. Nasa nangyari pa rin sa sala kanina ang utak ko. Ay, nakakatawa. Leandro's reaction is priceless. I saw how he tried hard to stop himself from yelling at Aling Berta. I'm sure his head is still fussing right now. And also his member. Tumunog ang tiyan ko kasabay ng mahinang mga katok sa pintuan. Hinintay ko magsalita ito. Ma'am, magpapahatid na lang po ba kayo ng pagkain dyan? Tanong ni Aling Berta. Siguro alam nito na hindi ako kakain dahil iba ang kinain ko kanina. Tapos naudlot pa nito. Wag na lang manang, lalabas ako mamaya para kumain. Wag na po kayong mag-alala at magpahinga na po kayo. Ako na rin po ang bahala sa paghugas ng kinainan ko. Narinig ko ang pagsang-ayon nito bago ko marinig ang papalayo nitong mga yabag. Lumabas din agad ako kasi nagre-reklamo na talagang sikmura ko. Nang marating kong sala, hindi ko maiwasang tingalain ang kwarto nito sa taas. Busog na kaya siya? O tulad ko rin na hindi man lang nalalamnan man lang ang tiyan. Nagpalinga-linga ako sa paligid. It's too quiet. An idea popped up in my mind.
Bumalik ako sa kwarto at madali ang nagwisik ng pabango, partikular sa leeg ko, then went out of the room. Walang gwardyang nakabantay sa labas ng pintuan. Nasa labas silang lahat at gumagawa ng bonfire. I tiptoed to the back door and picked kung naroon ba ito sa mga nagkakasayahan sa labas, pero hindi siya matatagpuan ng aking mga mata. Otomatikong tinahak ng bawat hakbang ko ang hagdan pataas patungo sa alam kong kwarto nito. Nang nasa tapat na ako ng pintuan niya, inilapat kong tenga to hear if he's there. And confirmed, rinig na rinig kong lagaslas ng tubig. Mukhang nasa banyo ito. Nang tingnan kong siradura, hindi pala nito nilapat ng maayos. Kaya pala rinig ko pa rin kahit nasa labas ako. Pinihit ko yun and invited myself in. Aha, so he doesn't like locking his room. Nice. Tinungo kong bathroom, kung saan may munting siwang doon. How he doesn't like locking, right? Pati ba naman sa pagligo, hindi rin ito nag-aabalang mag-lock ng pinto? Pinihit ko ang pintuan ng dahan-dahan, then tiptoed again. Mukha akong magnanakaw sa ginagawi ko ngayon. Susulyap lang naman ako saglit. For a minute pala. Okay, fine. Susulyapan ko siya hanggang sa matapos siyang maligo. Sulyap lang naman. Saglit akong napahinto sa naisip when I hear inaudible noises inside. Sa tono nito, parang may pinapangapusan ng hininga. Mukhang may pinapatay yata. Hinawi ko ng marahan ng shower curtain na ikinasinghap ko. Nabungaran ko si Leandro. Habang mariin na nakapikit, lantad ang kahubdan niya sa mata ko. Nakatingala ito habang nakasandigan likod sa dingding ng banyo na nagbibigay ng suporta rito. Nakasunod lang ang paningin ko sa ginagawa niya na klarong-klaro na ngayon ang ugat. He played with his. Larnie, yes, mine is all yours. Honey, mas binilisan pa nitong ginagawa. Yes, that's it. My femininity is throbbing again, seeing him pleasuring himself. He's moaning my name and it turned me on. Ang bala kong sulyapan lang siya kanina ay natangay na yata ng alikabok. Nang kusang gumalaw ang mga paa ko para lapitan siya, ang mainit niyang kamay, init na gustong-gusto kong dinadama kaysa katakutan. Napadilat ito ng maramdaman ng paghawak ko sa kanya. Saglit na pagtataka ang dumaan sa mga mata nito. Pero lumamlam din agad ang init na rumihistro ng yumuko ito. At pinanood ang ginagawa ko. Want me to help you? I think you badly need to. Who am I kidding? My femininity is throbbing. Hindi lang ang lalaki yung may gusto. Pati na rin ako. Nasindihan ulit ang init ng pagnanasa na natupo kanina. Unti-unti kong inilihis ang see-through lingerie na suot at hinayaan lang itong malaglag sa baba. Leandro's eyes traveled from my lips. I shaved mine earlier after Aling Berta's broken glass scene. Bigla kasi akong nahiya. Hindi man lang ito nagreklamo. Would you just stare at me all night? May mangyayari panigurado. Mata mo ang gagalaw sa lahat. Galaw-galaw naman pag may time. Panunokso ko rito habang natatawa sa reaksyon nito. Nakaawang ang bibig nito habang mariin na sinisiyasat ang bawat parte ko. I feel like a microorganism under a microscope being studied carefully by a scientist. Dumadalo yung tubig mula sa shower sa katawan ko. His stares followed the current of the water dripping on my body. Bawat segundo, mas lalo akong umiinit sa ilalim ng mga titig niya. Hinapit niya ang bewang ko at inilapat ng mariin ang basa niyang katawan sa hubad kong katawan. It's poking on my belly. Ramdam ko ang pagkibot na yon at parang may sariling buhay na gumagalaw. Let's start the real action, woman. Walang babalang sinibasib niya ako ng halik. Ibinuka ko ng maigi ang bibig ko para bigyan daan na mapusok nitong halik. Pinning me to the wall while shamelessly rubbing his lower body to mine. Iniba nitong pwesto namin. Iginaya niya ako para maupo sa gilid ng bathtub. Sandaling pinaghiwalay nitong magkahugpong naming mga labi at tinitigan ako ng matiim na puno ng pagnanasa. Open your legs wide and make sure to tighten your hold on the top. I'm gonna take you roughly and fill you with my seed. Ginawa ko naman ang sinabi niya. May takot na namumuo sa loob ko. Kabadong ritmo ng puso ko. But I don't want to ruin the mood. Getting this man attention and giving me the pleasure I eager to have. I shouldn't let this pass. Kung may dapat mang makauna sa akin, it should be him. He should be the one who'll deflower me. Cause I reserved my innocence for him. Tinitigan ako nito. Tumagal pa yun ng ilang saglit, kaya uminit ang pisngi ko na paniguradong namumula ngayon. Gosh,
Bakit po may pagtitig pa ng matagal? Automatic kong tinakpan ng kabilang kamay kong aking nakabalandrang iniingatan. Bigla tuloy akong nahiya. No, don't be shy. I'm just mesmerized. It's beautiful.